Ready? Post na yung copy. Lights! Camera! Lipunang nais makontan. Isang Pilipinas sa kilala bilang mahirap na bansa ayon sa kalagayan nito, sapagkat ilan lamang sa kapwa natin Pilipino ang may kakayahang makatanggap ng trabaho, at ang isang itinuturing na dahilan ay ang mataas na pamantayan ng iba't ibang industriya. Karamihan sa mga Pilipino ay nakararanas ng persahang pagtatrabaho na tila nakatanikala ang mga paa at walang laya na magpahayag, sapagkat maaaring may boses ngunit sarado ang pandinig ng nakatataas. Ang iilan naman ay nakararanas ng pang-aabuso, at ang iba ay maaaring musmus pa lamang ay mulat na ang katawan sa mga gawain na hindi naman nararapat. Isa pa sa problema ay ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipino na walang trabaho, na ang tingin ng nakararami ay isang mabigat na bato na humihila po ba sa ating bayan. Gayon din ang mabagal na pag-unlad ng ating ekonomiya. Dahil sa maling pamamalakad ng ilang nakaupo sa gobyerno. Ayon kay Ginoong Junito A. Ponce, ang pagpapabuti ng pagpapaunlad ay nangangahulugang mas maraming mapagkukunan upang lumikha ng disenteng trabaho. Kaya naman, idulunsad ang ikawalo sa 17 pandaigdigang adhikain na naglalayong mapabuti ang kalidad ng trabaho nang hindi nakasasama sa ating kalikasan. At gayon din ang pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae, sapagkat pansin naman natin ang sistema ng ibang kumpanya pagdating sa kasarian ng mga aplikante na nagdudulot ng diskriminasyon sa ganitong mga bagay. Isa rin sa layunin nito ay ang pagtapos sa karamihan, sapagkat inaadhika nito ang pagkakaroon ng trabaho ng lahat at bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay at dagdagan ang katatagan ng bawat isa, sapagkat alam naman natin na ang bawat isa ay nagsisilbing sinulid na kapag pinagsanib-sanib ay magbimistulang muog at gusali ang kawangis. Bilang dagdag, ginagarantiya din ito ang karapatan ng bawat manggagawa sa trabaho, pagpapalawig ng proteksyong panglipunan, at pagpigil sa kasarian bilang pamantayan, sapagkat lahat ay nararapat mabigyan ng trabaho. Tama. Kaya't malaki ang tulong nito, lalo na sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Isinasaad na malaki na ang pagbabago at nagagamot na ang kalagayan ng ating bansa batay sa datos na nakuha sa Philippine Statistic Authority. Tinatayang nasa 80 milyon na lamang ang mga Pilipinong walang trabaho, hindi tulad noong buwan ng Disyembre, taong 2021 ay inilahad na nasa 27 milyon ang walang trabaho. Lalo pa at sumabay ito sa pandemya na dinanas natin. At nasa 26 na milyon naman ang walang trabaho taong 2023 na inihagri ng gobyerno. Ngunit lahat ng ito ay pinagbigyan komento ng Rappler at sinasabing malayo pa ang tatahakin ng ekonomiya ng Pilipinas tungo sa ganap na pagbawi. Kaya't hindi pa huli ang lahat at nararapat lamang na ito ay aksyonan agad ng nakatataas, nang sa gayon ay makamit na ang lipunang pinapangarap, na kung saan ay walang hikahos at hindi na dumanas ng isang kahig at isang tuka na sistema. Ito ay maghuhudyat ng masaya at masaganang pamumuhay na pinapangarap ng bawat isa.